Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagba-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot. Ganun din po sa mga sakit na libreng gamutan na meron tayong nakukuha na mga natural na gamot sa mga paligid ng bahay natin na hindi na natin dapat bilhin na napakamahal sa butika. Sa tulong po ng channel nito ay marami po ninyong matututunan ng mga natural na halamang gamot na pwedeng igamot sa mga sakit ninyong nararamdaman sa ngayon at matagal na inyong sakit. Bago ko po umpasahan, pinasasalamatan ko po yung all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa all subscriber, all viewer. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow at marami pa po natin matulungan na mahihirap nating kababayan na kagaya natin na umaasa sa mga libreng gamutan na may libre sila nakukuha sa paligid ng bahay nila na mga natural na gamot na pwedeng igamot nila sa kanilang sakit na nararamdaman ngayon at matagal ng sakit. Ganon din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay suportahan pa ninyo yung channel ko para lalo pa po mag-grow at marami pa po nating patulungan na mahirap nating kababayan na libreng gamutan na mayroon naman pala sa paligid ng bahay nila o sa mga dinadaanan nila na libreng natural na halamang gamot na pwedeng makagamot sa mga sakit nila at mga inumin po, mga pagkain, mga bawal at habit sa araw-araw na masama sa kanilang kalusugan at may nakukuha silang sakit dahil doon sa mga habit nila sa araw-araw. Please lang po kung kayo po ay nanonood ng video ito, yung bago pa lang po dito sa channel ko, pwede po bang makahingi ng kaunting tulong? Paki-subscribe na lang po para lalo po pong dumami yung subscriber natin. Thank you po. At ngayon po, umpisahan ko na yung pagtitips tutorial ko, di ba po? Ngayon ay beer month na. Kailangan ngayon yung mga inumin ay mga pwedeng uminit yung katawan mo at yung mga iniinom ko kagaya ng kape, alak, then at iba pa na pwedeng makatanggal ang lamig kasi kapag sinabing beer, malamig na hanggang Marso. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung alak, kung anong benefits ng alak sa katawan at mga habit at saan ito bawal at pwedeng uminom na tao ang alak, mga good kung may mga problema kayo. Ito po yung iniinom ko kapag yung diop ako, pero tig-isang tagay lang. Gamot din niya sa kapag ikaw ay inuubo, yung gin. Bali, sorry, ang init. Patay kasi ng aircon eh. Kasi maingay kaya pinatay ko. Okay. Tips number 1. Pwede pong makatanggal ng bad mood ang alak kapag may problema ka. Diba? Kapag may problema tayo, mag-isa lang tayo, may family tayo, hindi natin mailabas yan, yung problema natin. Kapag nakainom ka ng alak, lumalabas yung mga tinatago mo sa baol na problema. Kung may kainom ka, sinasabi, pare, talagang ako ay may problema. Yun yung epekto na nailabas mo yung problema mo. Ang ibig sabihin, nawawala na kalahati yung problema dahil sa alak. Tama po ba ako sa mag-iinom po? Comment po. Kayo po ba ay ganyan? Kapag nagkainom, lumalabas na yung tinatago ninyo na hinakit. Yan po yung tips number 1. Tips number 2. Kapag ikaw ay nakainom ng alak, pwede pong kung ikaw ay bad mood sa inyo o mainit ang ulo, kapag ikaw ay nakainom ng alak, pwede pong yung halimbawa ay masama yung mood mo nga, mawawala po yun ang kalahati, tuloy nang mawawala. Siyempre kapag lasing na lasing ka, makakalimutan mo na yung pagka bad mood mo kung may kinakagalitan ka. Then ito po yung payo ko lang sa inyo ha, kung may kinakagalitan kayo, huwag niyong daanin sa haras. Inom lang po, inom. Kasi yung iba pag nakakainom, tumatapang. Kaya po kung umiinom kayo, may problema kayo, huwag niyong isipin yung problema niyo. Kung may kaaway kayo, huwag. Isipin lang niyo nag-i-enjoy kayo sa pag-inom ninyo. Yun po. Hanggang sa makatulog ka na, mawala na yung problema mo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, isa pa rin benefits ng alak. Kung ikaw ay gabi-gabi hindi ka makatulog, kung ikaw ay isang mag-iinom,
subukan mo pong uminom ng alak. Sigurado pong makakatulog ka agad. Mga 3 shot hanggang 6 ng alak, lalo kung mga red wine, white wine, tulog ka po agad yan. Kasi ang alak ay madaling makatulog kapag ikaw ay nakainom. Madali po kayong makakatulog niyan kapag uminom kayo ng alak. Tips number 3. Tips number 4. Gamot po ang alak kung ikaw ay inuubo. Yung makating-makati yung lalamunan mo, kumuha ka lang isang tagay, tapos pigaan mo ng kalamansi. Yung ang pagkatingin ng lalamunan parang dumidikit dito tapos masakit. Pag ikay nakainom nito, yung sulid, lalo na yung sulid nito, mawawala yan o magre-rest yan ng kalahati. Halimbawa, 100% na Makati, magre-rest yan mga 50%. Yan po yung benefits ng alak. Hindi lang po puro bad yung sinasabi natin sa katawan pag uminom kayo. May benefits din po yan sa katawan ng tao. Ang pag-inom ng alak, tips number 3. Tips number 4. Isang benefits pa rin ng alak kung kayo ay nasa malalamig na lugar o mahilig kang lamigin o palagi kang lamigin, kagaya ng halimbawa nasa Baguio ka, kagaya na nasa mga ibang bansa ka, halimbawa na Alaska, din sa mga parting Canada, di ba, lamig yan, o Iceland, kapag may dala kayong ganyang alak pero mayroong bansa na bawal lang alak. Itong alak, kapag ikaw ay nilalamig, isang nakapagpainit agad ng katawan ng tao kasi may alcohol nga siya. Yan po yung benefits ng alak sa atin. Kapag uminom tayo, lamig na lamig tayo. Siyempre kung wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, isa kang mag-iinom, subukan mong uminom ng alak sa sinasabi ko. Magre-rest ng kalahati po yung lamig ng katawan niyo, lalo na kapag beer, di ba, lamig-lamig na. Kapag nakatagay ka ng 3 tagay, mawawala yung lamig mo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5. Benefits ng alak. Ang alak po ay ginagamit din niya na pwedeng panglinis. Pinapanglinis yan, kala nyo alak. Ginagamit yan na kung halimbawa may kalawang inyong gamit mo, pwede mong ilagay yan. Lagyan mo ng kaunti. Tapos lagyan mo ng baking soda. Sigurado yung kalawang yan mawawala. Maraming benefits po ng alak para sabihin ko sa inyo. Pero po ito po yung kuwan ko sa inyo ha. Paalala. Bawal ang alak sa minor de edad. Bawal ang alak sa may sakit sa puso. Bawal ang alak sa may hika. Bawal ang alak sa buntis. Naunawaan na po ninyo. Bawal uminom ng alak ang buntis. Ulitin ko po. Bawal uminom ng alak yung minor de edad. Bawal uminom ng alak yung may sakit sa puso. Bawal uminom ng alak yung may asthma o mga sakit na pinagbabawal ng doktor na uminom kayo ng alak. Wag na po kayong magpilit uminom ng alak kung bawal sa inyo yung alak. Yung mga sinabi ko po, kung kayo po ay healthy o umiinom talaga kayo ng alak na naniniwala kayo dun sa mga benefits niyan, talagang kapag paniwala po yan, marami ng mga eksperto na naniniwala dyan sa bisa ng alak. Kung isa kang mag-iinom, ipagtanong na lang po ninyo sa kapitbahay ninyo o sa family ninyo kung totoo yung nasa videos ko na ito. At hanggang dito na lang po, hindi ko na po pahabain kasi ang init dito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay may natutunan po kayo ngayon ulit sa videos na ito. Sana po ay nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy po kayo, pakishare na lang po sa friends and family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tikman nga natin. Umiinom ako nito kaunti lang. 1 linggo ko yan na iniinom. Ito, 1 linggo. Parang pampatulog. Sarap tulog po yung 1 shot lang. At hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyo. I am Will TV. Bye bye.